you said one out of the 548 cases from Region 1 all the way dito po sa NCR and out of the 548, ilan po yung napunta, ang nakasuhan sa 548 cases? O yung arrested po ninyo na 665, ilan po ang nakasuhan? 469 po. Sa 469, ilan po yung na-convict? We have 21 convicted individuals po. 21 of the 469. Wala nga po itong 10%, 5%. Ilang percent po ito? Bakit ho ganito ito? Maaari ho ba matanong? Ano nangyari? Or kulang po ang inyong mga ebidensya? Or nawala na po kayo ng gana? Or yung saan po ang nagka-problema rito? Because kung may 469 po kayo na i-final, 21 lang po ako na-convict. Ano nangyari sa iba? Ongoing? On trial since 2022? 4 years na po ito. See, this is the what I am talking about. Mas madali sa mga distribution company, distribution company, maningil na maningil. Kasi nga naman, tama naman sila. Paano pa nila babawiin yung losses nila kung wala naman po natatakot? Tignan mo, sa 469 na file, 21 lang ang na-convict. Ibig sabihin, 21 lang ang nalagang napatunayan at makukulong ba ito kung penalty ho ito. Pero ano nangyari sa iba? Kaya nga ho, dito makikita natin, dismayado ho yung mga consumer natin na faithfully paying their electric bills at yung ni-raise po ng mga distribution companies last time, paigtingin po natin yung ating anti-pilferage law. Eh kung sa 469 po, 21 lang ang na-convict, sino nga naman pong gaganahan? Eh mas mabuti pa kung ako yung distribution company. Singilin ko na lang si Juan, si Maria. Mas madali, aantay lang ako sa opisina, takbuhin ko yung aking collector, may system loss po, ninakawan po kami, mas mabilis po yun eh. Rather than intayin yung strict implementation po nitong anti-pilferage law. Eh, mukhang may problema din po talaga tayo dito sa anti-pilferage law po natin. Itong RA 7832 po natin ang problema. So, hindi rin ho siguro natin masisi at this point na itong mga kumpanya mas mabilis na maningil. Sinisingil sa mga ordinaryong mamayan yung mga nawala, yung mga nanakaw. Kasi nga po, hindi nila ma-recover dahil wala po napaparusahan o the 469, 21 lang po ang na-convict. NBI, I want you to give me, I will wait for your report po, sir. Bigyan niyo po itong komite na ito ng report po. Hindi po pwedeng kailangan pa ninyo ang PNP po na kapag collate na po sila after 1 week. Asahan ko po sa next hearing na meron na po kayo maibigay na number. I'm sure tinatawagan din po kayo ng mga power distributors, ng mga electric cooperatives sa probinsya ng tulong para manghuli dahil hindi naman wala po silang police power na manghuli kundi kayo po at ang PNP. I expect you, Attorney Pablo, Attorney Kerio, to submit to this committee yung inyo pong report, how many were arrested, how many were convicted sa inyo pong tanggapan. Yes, Mr. Chairman, will do. Will submit. Okay, let me go now to Attorney Juan of the ERC. Diretsahan na lang ho tayo, kundi magsasayang ho tayo ng oras dito. Pwede po ba o hindi alisin itong systems law? Napag-usapan na po namin ng BIR, yung VAT po, alisin po natin yung VAT sa system loss, which is maganda pong balita. But what I want to hear from you being the chairman of the Energy Regulatory Commission, pwede ba nating alisin ang system loss? Kahit pag-usapan muna ito nating non-technical, non-technical, pwede ho ba ito? Aaray po ba mga kumpanya? Hindi naman po siguro mababankrupt ang distributor natin. Hindi naman siguro mababankrupt ang transmission companies natin o ang generation companies pag inalis po muna natin ang non-technical. Kung pag-usapan muna natin ang non-technical, attorney.